In every corner of the street, in every hum of an aging engine, there are stories we pass by without ever truly seeing. Stories not written in books, but etched in callous hands, in tired eyes, and in the quiet perseverance of those who have no choice but to continue. As the sun rises each day, so does the burden carried by thousands, especially those whose lives depend on what they can earn today to survive tomorrow. Fuel prices climb slowly, steadily, like a weight pressing down on the very people who keep our streets moving. And for a tricycle driver, this is not just an inconvenience. It is the difference between bringing food to the table or going to sleep with hunger. This is the story of a father, a man who wakes before the world does, who drives through heat that burns the skin, through rain that blurs the road, through uncertainty that never seems to end. Pwede mabalaan tiya kung pila na mo ka tuig nagapamasada. Kung nagpapasada ko sa sikat, bonjot ito Kumusta po ang inyong mga pang-adlaw-adlaw nga pagnalugi bilang isang sikat driver? sa pagkakaroon pigado yung taran gumikat sa kapahal nga palaliton. Ang income sa sikat, minus. Barato pa kayo ang kuwan. Ang mga pasahe, hindi gasolina, mahal na kayo. Every passenger he carries is another chance. A chance to earn, a chance to provide, a chance to keep hope alive for one more day. But behind every kilometer he travels is a cost that keeps rising. Paano po naka-apekto ang taas na gasolina dito sa inyo? Ako, bagay na Victoy, kaya na malaliton tanan yung lahat. Kanya, ang income mabot, wala yun, mabalang. May mga adlaw po ba na nila kung halos wala na may ginakita? Sa gasolina po karo. Mga parehaning may pasahero. Wala kaya maglaag, kaya puros mga pigado ko kaya mga pasahero, may maglaag. Sa kamo. Sa pagkakaroon lang yun, ako kay epekto tanan. And with every rise, his earnings fall, piece by piece, peso by peso. Paano niyo po budget ninyo sa isang Tipid yung tao yun, may mahil. Pagkakaroon, di kayo maipon karoon, puros yun urutron, may maipon. Lumikan sa kumahal. Siyempre, ang gastos, una, gasolina, pagkaon sa pamilya, hugas, sudan, narapay kurinti, tubig, ang kila pagbalay. Ay, hindi naman kami sa isyo, kaya maipon. So, asa mo nakatuon kung paano sa magdiskarte sa pagdungit sa pera or sa paggastos sa pera? Siyempre, sa imo diskarte na mo una na diyan ang banggang, budgeton tanan. Kung may training o seminar tungkol sa paghawak ng pera, sasali po Hindi niya po. anong kapag mag-seminar tungkol sa pag-manage Hindi. Ang karong nga panahon mo, bisang pagbanay mag-seminar o manage, niya samantala nga itong mga karon wala na, hindi na madalag manage. Wala na. Hindi po, malakab ba ang karunungan mag-budget kumawak ng pera? Ay, dako, kailangan importante na yan. Pero sa bisang kung saan mo kamay mo budget, kung ang imong budgeton sure, wala na yapon. Useless na yapon. And beyond the chaos of the streets is another kind of struggle. Quieter, but just as heavy. Axel, a student, a son, a young man holding on to a dream bigger than the limits of his reality. Paday si Axel, 18 years old. Nag-aswela pa sa MG Johnson. Akong papa kay tricycle driver lang, akong mama kaya
housewife na po. Axel, maaari mo bang ikwento ang kalagayan ng inyong pamilya sa ngayon? So sa una, okay lang yung pakinabuhi sa mga pamilya. Pero sa tadya itong nagsaka ang presyo sa gasolina, dito good, ang feel good ang kanito. Kay mabawasan po ang kita sa ukapa kay mahal man ang gasa. Magkano ang karaniwan mong baon sa isang araw at sapat ba ito para sa iyong pangangailangan sa paaralan? Itong wala pa lang taas ng gasolina, kung dollar per week kay na 900 pesos. Tapos itong nagtaas, sadly, nabawasan ka, na iman sa 700. Makaya pa man noon, pero dili good to press on na makapalit pa ko sa aking mga wants, pero need na lang gud akong ginagawa. With only 700 pesos a week, he measures life in portions, meals divided, rides calculated, needs weigh against wants he can no longer afford. Paano mo hinahati o ibinabudget ang iyong baon? Binabudget ako ang baon niya. 100 per day lang. Makaya lang ko sa una, gagakaya ako para makatipid ko. Huwag makakaon ako tipid. May mga pagkakataon ba na hindi mo nabibili ang mga bagay na gusto mo? Ano ang ginagawa mo sa mga ganitong sitwasyon? Oo, siyempre, lisod man yun niya. Ay, kubre lang food ni. Ano lang, gahit ko lang ako para in case kung may gusto, napalit na ko. Pero wala ba? So dun siya, magtipid yun ka. Gusto, bisa kung sa yung buhaton. So, kung ginabuhat na lang, ay magbuhat ko budget list ako sa isa ka week. Mga itong giningon, $1 per day. Napay sobra dito, ginahulog na lang ako sa kansya. Para in case na palito na sa eskwelahan, provide na ko, wala ko gapangan sa huling time. Each day is a decision. Each decision is a sacrifice. To spend or to save, to eat enough or to make it last, to choose today or to think of tomorrow. Bilang isang estudyante at sa murang edad, ano ang natutunan mo tungkol sa paghawak ng pera? Kung nakadudaan sa paggunit sa kwarta, ay lisod din kayo. Siyempre, wala ko man din ko isa sa income, gapangayra ko sa mga lingkanan, ma-feel good na ko ilang talisod po din sa pagpangita. Iligid ay lalim na mangipag-kwarta. So, motto, na learn ako paano magkipid o paano maggasto na ginawa na gid ako. In a world where scarcity feels endless, where effort alone is not always enough, we begin to ask, is hard work the only answer? Or is there something more, something unseen yet powerful enough to change the course of a life? This is where knowledge begins to matter, because in the middle of uncertainty, understanding money, how to spend it, how to save it, how to make it grow, can mean the difference between merely surviving and slowly finding a way forward. This is not just a story of hardship, it is a story of resilience, of quiet battles fought every day, of choices made under pressure, and of the life-changing power of financial literacy, not as a luxury, but as a necessity for every ordinary Filipino trying to make ends meet in an extraordinary time. In the trembling hands of a father, counting the coins he has earned, you do not just see money, you see hours of labor, you see exhaustion, you see love, the kind that does not speak, but sacrifices again and again. And in the careful planning of a son, writing down expenses, stretching what little he has. Because the truth is, the struggle is not only in earning money, it is in making it last,